Sa Davao, may grupo ng mga mananayaw na kung tawagin, Tribo Kamindanawan. Apoy ang kanilang gamit na hinaluan pa ng siyensya at matinding pananaliksik. Pero alam nyo bang may maihihilera na rin daw tayong pang world class na fire dancing performance dito sa Pilipinas. Kami ang Tribo Kamindanawan Fire Artists! Maayong gabi yung daghang salamat! Walang dudang on fire ang Tribo Kamindanawan Fire Artists, ang ipinagmamalaking fire dancers sa Davao Crocodile Park. Naisip namin para pang dagdag ng tao sa Crocodile Park. Mas nagbibigay kasi ng impact yung fire sa mga tao dahil sa degree of difficulty niya. Ilang oras bago ang kanilang performance, abala na ang lahat sa paninigurong ligtas ang gagawin nilang pagtatanghal. Ang mga manunood, kinakailangang 3 metro ang layo mula sa fire dancers. Ang mga bata, nakapwesto sa mataas na level ng amphitheater. Nakahanda na rin ang fire extinguisher kung sakali mang sa hindi inaasahang pangyayari, biglang hindi makontrol ang apoy. Amen! Ilang sandali lang, nagsimula na ang palabas. Kanya-kanya ng pasabog ang mga fire artists. Bumuo sila ng iba't ibang mga korte, may hugis bulaklak, bulate, at animoy tunnel ng apoy. Merong mistulang mga gulong. Nagpaulan din sila ng apoy na parang fireflies. Ang mga babaeng fire dancer, naghula hoop pa. Nag-iba rin ang kulay ng kanilang mga apoy. Meron ding nag-aapoy na hagdan na pinagalaw na parang ahas. Ang panghuli, mga nagsingkil sa mga nag-aapoy na kawayan. Maganda. First time ko nakatingin, ang ganda. Taong 2008, nung nagsimulang buuin ang Tribo Kamindanawan Performers. Cultural shows lang daw talaga noon ang kanilang ginagawa na itinuro sa kanila ng iba't ibang mga tribo sa Davao City. Masaya kami na nakita namin sila na nagsayaw. Importante lang na sa pagsayaw nila, iniisip nila na isa din silang tribo na hindi lang basta sayaw lang sila at saka isinasapuso nila ang kanilang pagsayaw. Nung sumunod na taon, nag-umpisa na silang mag-fire dancing. Pero ang kanilang performance, mabilis na napaso. Kaya ang artistic director na si Rex, nag-isip kung paano mas magiging mainit ang pagtangkilik sa kanila ng mga turista. Sa pananaliksik niya online, nadiskubre ni Rex ang mga pwedeng gamitin para mas bumongga ang kanilang presentasyon. Yun nga lang, may kamahalan ng mga ito. Kaya, katulong ang kanyang welder, gumawa si na Rex ng sarili nilang version ng mga fire dance apparatus, katulad ng fire fan, fire hook, spinner, Lycop torch, This is ordinary baseball bat kasi man kami nakabili ng noon sa labas na gamit. So, nag-modify na lang kami dito. spark toy, This is steel wall, yung halos pinaka-refine klase. So, we're using this one here in Davao City because bawal po ang fireworks. fire ladder, fire skirt, at flowing lava.
Makikita nyo, kaldero lang siya. Mas ano kasi siya, mas madaling makita. Tapos yung fire, din yun siya masusunog kasi yung kaldero, naka-design man din siya to absorb heat. Dahil delikado at sensitibo ang kanilang gagawin, 3 buwan ang ensayo bago sila sumalang sa performance. 5, 6, 7, 8. Ang katuwang ni Rex sa paglilinang pa ng kanilang fire art, ang choreographer na si Edsel. Mahirap i-choreograph. Dapat hindi pa ganun. Dapat pa side lang. Kasi yung apoy, baka maputol yung chain, mapunta sa audience. Mahal na mahal daw ni Edsel ang pagsasayaw sa apoy. Kahit pa sa totoo lang daw, hirap na hirap siya nung una sa trabahong ito. Lalo pat minsan na pala siyang nasunugan. At ang lahat ng kanyang mga naipundar sa isang iglap, tinupok ng apoy. Pag may nakakita ako apoy na malaki, parang iniisip ko, parang sa bahay na naman. Minsan, pag iniisip ko yun, parang nawalan ako ng gana na mag-train. Pero dahil kinakailangang makaahon si Edsel at ang kanyang pamilya, muli siyang nakipagsapalaran at naglaro sa apoy. Una, natatakot. Sabi ko, titrain na lang ako. Maghanap ng ibang trabaho o yung mas medyo hindi delikado. Ang pang-finale naman nilang dancer na si Judy, bata pa lang daw, mahilig na talagang sumayaw. Ang kanyang mga ate, fire artists din noon ng Tribo Kamindanawan. Kaya naman pinagpursigihan daw niyang makapasok din dito. Isa din yung fire dance na makapawala ng ng problems ko kasi sumasaya talaga ako basta naka-perform ako ng fire dance na wala talaga yung mga stress. Kaibigan man nilang apoy ngayon dahil ito ang kanilang ikinabubuhay, batid nilang hindi sila nakasisiguro, lalo't para itong taksil kung umatake. Samantala, dito sa Tribo Kamindanawan, minsan na rin daw nagkasakuna dahil sa fire dance taong 2010. Ang isa sa mga orihinal na miyembro ng grupo na si Lawrence, nasunog ang ilang parte ng paa at binti. Hindi ko natapos yung sayaw ko. Umexit talaga ako and then doon po, hinubad ko talaga yung pants ko. Yung pants ko is medyo natunaw tsaka dumikit sa balat ko. Aminado si Lawrence, noon daw kasi mas importante sa kanya ang magpakitang gilas kaysa sa kanyang kaligtasan. Kaya nung minsan daw na itinodo niya ang kanyang paghataw, nagkamali siya sa pag-ikot ng poy, kaya nasunog ang kanyang suot na pang-ibaba. Ito yung nasunog ko na costume nung nag-perform ako. Tinabi ko kasi ginamit ko as a reminders na sa pang-araw-araw hindi natin na may iwasan na may disgrasya talaga sa buhay. Dahil sa nangyari, akala niya noon katapusan na ng kanyang career bilang fire dancer. 1 month ako hindi nag-perform. Sabi ko nga, parang hindi ko pwedeng lubayan siya. Every time din kapag yung mga audience is alive na alive sila because of fire dance, kakaiba yung saya. Dahil din sa nangyari kay Lawrence, naging mas maingat ang grupo. Nagpagawa rin sila ng mga bagong damit na kung sakali mang magliyab, mas madaling matanggal. For protection ng ulo nila, so yung lalaki nakasuot ng bonnet, medyo makapal yan siya. Nilalagyan din namin yan siya ng yung liquid substance para hindi makapenetrate yung apoy. Same time, likewise yung sa babae, headband. Naka-lock dito yung buhok. One of the most important part as fire dancers yung mata. So we're using glass, clear glass para protection. Okay, protection ng yung mata nila. From any kind of yung sa spark, ember. Ingat na ingat man, sinisiguro ng Tribo Kamindanawan na laging all out o todo ang kanilang performance. Kabilin-bilinan sa atin, huwag na huwag daw maglaro ng apoy. Pero kung maingat naman itong gagawin ng mga eksperto lang talaga namang nakamamangha.